sa temple, dala-dala na nila doon. Hindi na pwedeng mag-tok-tok doon. Kailangan, isa-set up na lang nila mismo yung temple during that time. Kaya sabi dyan doon, and the temple, when it was being built, was built with a stone finished at the quarry. Tapos na siya, yung mga stone na ilalagay nila doon para makabuo sila ng temple, tapos na yun sa quarry pa lang. Which is, na hindi wala kang maririnig na ingay sa loob ng temple. And sabi niya, so that no hammer, or chisel, or any iron tool was heard in the temple while it was building. Kumbaga, habang binubuo yung tahimik, habang binubuo yung kingdom ng ating Panginoon, tahimik yun. Wala tayong maririnig na mga ingay doon, wala tayong maririnig na kung ano-anong mga tuk-tuk doon ng hammer, ng chisel, ay babawasan pa to. Walang ganon. Katulad po, what is the implication to sa panahon natin? In the church, kapag tayo ay nagbibuild ng isang kingdom ng ating Panginoon, that's why we have discipleship. That's why meron po tayong mga ganito, TMA, or mga cell group na mga dinidisciple rin po, para pag nilagay natin sila sa ministry, sa music, sa DLP, sa song leader, sa ushering, they are not going to mag-iingay pa. Kapag kinorek, hindi na mag-iingay sa loob. Kasi doon pa lang sa discipleship, natitrain na, nababawasan na nakukultivate na ipo-form na yung dapat ma-form, na iaalis na yung dapat maalis sa kanila, bago sila ilagay sa ministry. And that's why, kapag ginamit mo na sila sa ministry, they are very effective in their ministry. They are growing. Nag-grow sila, na hindi sila nagiging stagnant. Kaya, kailangan po ng discipleship. And paano po natin makukuha yung victorious life in Christ? Sa paanong paraan natin makukuha yun? Through repentance. Alam nyo, narinig ko to kay Pastor Lumen, yung repentance is guarding your heart. It is guarding your heart. Sabi to, repent ye therefore, and be converted, that your sins may be blotted out when